Welcome back guys again to my channel, and this is Shanix. Today we will gonna review this kit, the Master Grade Banshee Unicorn Banshee Unicorn Gundam Final Battle version. This is a Daban kit. This is not a Bandai, Daban. So bago tayo magsimula, ipakita ko lang muna sa inyo yung mga natirang mga accessories or parts sa kit na yan na pwede nyo rin magamit sa ibang kit. Actually, medyo marami siyang natirang parts tulad nito. Number 1, sa inner frame meron siya natirang leg parts, kasi yung nakakabit dito is yung transparent na psycho frame. Ito, meron siyang parang ganito. Ito, hindi siya transparent. Ayun, may mga natira siyang ganyan. Ito pa, yung sa backpack. Pwede mong tanggalin itong backpack niya, gawing regular lalagyan na ng beam saber. Sunod, ito hindi ko alam kung saan ito nilalagay. Yan, hindi ko alam kung saan nilalagay yan. Comment down below guys, para malaman ko kung saan nilalagay. Ito, chest part, parang unicorn, sa unicorn to. Para ito pwede mo mapalitan yan. Itong part na yan. Tapos ito pa, chest sa torso. Ayan, pwede mo siyang, I think pwede mo siyang gawing kung gusto mo regular na unicorn pero black version. Tapos pilot figure. Ayan, hindi ko pa tinatanggal. Tapos ito, yung mga sa weapon, meron din pilot figure again. Ayan, hindi ko pa siya tinatanggal. Ito naman sa head, pwede mong gamitin to. Pwede mong gawing talaga full, kung gusto mo pwede mo siyang gawing full black talaga, as in pati itong V-fin, itong pwede mong gawing black. Ayun. Tapos ito, sa parts ng beam magnum, although yung reserve na beam ammunition ng beam magnum hindi ko pa natatanggal. Tapos itong extra parts para sa thruster sa legs. Ayan, yan yung mga natira. Medyo marami rin natira guys. Ito, feeling ko sa stand to. Ito, feeling ko lang ha. Comment down below guys, pa-guide na lang. Ayan. Ito, yung V-fin niya na open. Ito kasi yung close, pero meron siyang option na yung nag-open, yung articulated na V-fin. Pero ang kinabit ko yung hindi. Kasi mas madali siya ikabit kaysa doon sa doon sa articulated na V-fin. So ito yung isa, yung open. Tapos side skirt, tsaka side skirt tsaka back skirt. Meron ka ring parts para dito sa ulo. Itong part na to. So yun lang guys, yung natirang mga extra parts. Tapos decal sheet. Ito yung decal sheet nya. Ano ba siyang klase? Water slide decals. Water slide decal siya guys. Ayan. Gamit kayo ng mark setter para maikabit nyo na maayos. So punta tayo sa kit. So ito yung kit. Tinanggal ko muna yung mga accessories nya para makita nyo. So close up look. Banshee Norn. Yun. Sa likod. Yun. So shake test. Kung minalalaglag bang accessories? Wala. Napaka solid niya guys. Wala nalalaglag. So next, articulation. Sa head, medyo limited ang ating articulation dyan. Although, sa tingin ko, naiikot naman siya. Ba't ko nasabing
Limited kasi yung kanyang itong pisngi niya tumatama dito sa may chest part. Dito tumatama itong pisngi na yan. So limited dito rin sa shoulder, hindi rin siya naitataas. Hanggang ganyan lang siya, guys. Ganyan lang. Ayun, naikot naman siya 360. Tapos ito ang kanyang elbow joint, medyo matigas. Ayun. Tapos yung hands niya, magsiswivel yan. Ayun. Ayun. Medyo, ayun, natanggal. Sunod, legs. Ayan, waist muna pala. Waist. Ayan, naikot naman siya. Naikot naman. Okay. Next is the skirt. Hanggang ganyan lang siya, guys. Kasi tumatama siya doon sa armor dito sa may torso. So, taas natin. No, hindi naman bumababa. Ayun, pag ginalaw, bumababa. Ayan. Tapos, kaya niya ba mag-split? I think pwede. Ayan. Split natin. Yan. Next, yung joint sa legs niya. Ito. Actually, hanggang ganyan lang siya, guys. Ganyan lang. Kasi yung armor niya tumatama dito. Alam ko itong issue na to na-fix na sa RG. Yun. Tapos, legs. The feet. Ayun. Ito, guys, hindi siya, wala siyang ganong articulation kasi, nagta-transform kasi yan. Hindi siya na itataas na ganon, or na na ibababa. Ganyan lang, guys. Tapos, swivel siya left and right. Yan. Ganyan lang. So, yun. Yun lang yung articulation na may papakita ko sa inyo. Very limited. Very limited yung nagagawa niya. Kasi nga, gawa ng heavy arm, masasabi ko, kasi makapal yung armor niya eh. Ayun, makapal. When it comes to kit, okay naman, solid. Pag naka-unicorn mode, solid siya, guys. Okay. So, punta naman tayo sa mga problems. Ang problems na encounter ko rito is etong waist, medyo maluwag siya. Maluwag siya, guys. Ayun, no. Pwede nyong gamitan na lang ng to, guys, yung sinasabi kong tightening joint display yata yun. Ito, pwede nyong lagyan na lang ng ganito, guys. Ayan, ito. Pwede nyong joint strengthening. Pwede nyo gamitan yan. Meron yan sa Shopee. Type nyo lang yung joint strengthening for Gundam. Lalabas na yan, guys. Ayun. Yun yung nakikita kong problema nito. Itong paa. Pagka inalog, yun, bumababa siya. Ito. Yung hip niya. Medyo, yun nga, medyo maluwag. Pero hindi naman sobrang luwag. Manageable naman. Napansin ko pa, I think hindi ko pa inaano to, guys, hindi ko pa tina-transform. Ito pa lang pagka pakita ko pa lang sa inyo. This is the first time that I will transform this kit. Yun. Solid naman siya sa unicorn mode niya. Super solid. Punta tayo sa accessories. Ito yung Beam Magnum. Beam Magnum is solid din. Ayun, may sumamang armor. Sa niya to, sa likod ng arms. Solid naman ito. Gumagana naman lahat ng maayos. Ito yung ammunition ng Beam Magnum. Wala namang problema dito sa na to, sa accessories na to. Dito ang merong problema, guys. Pagka tina-transform mo to, itong problema niya, guys. Itong part na to, natatanggal to. Hindi siya sumusumpong ngayon. Ayan, ito, yan. Kasi, nilagyan ko siya ng guys,
Hindi umuubra yung ito, hindi umuubra to. Ang ginamitan ko siya ng magic mighty band. 'Yon. Ayun. Ayun. Ito okay naman to. Ito yung mounting niya sa kanyang arms. The rest of the kit is okay, maliban nga dito sa ayun. So pakita ko sa inyo pag i-transform ko lang, ipapakita ko sa inyo yung itsura niya pag na-transform na. So ayun guys, done na yung transforming niya, no. Medyo fragile siya, kaya tinayo ko lang siyang ganyan. Yung makukuha nyo namang articulation, parehas lang nung sa unicorn mode. Medyo fragile siya kasi baka may mga parts na malaglag. So siguro kung i-rate ko yung kanyang transformation is 8 out of 10 sa Daban version. Ayun, 8 out of 10 kung i-rate ko siya. So, i-compare natin sa Daban Nu Gundam Verka. Ito yung Nu Gundam Verka. Compare natin ang size. So, pag nag-transform siya guys, magkasing tangkad sila kung makikita nyo. Magkasing tangkad sila pag nag-transform to. Pero pag naka-unicorn mode to, maliit siya ng konti. So, yun. So, napansin ko, no? Malalaki yung Gundam ng Universal Century, no guys? Malalaki yung size nila, matatangkad. Hindi tulad ng Gundam Seed tsaka ng Double O. Maliliit ang size, siguro mga ganito lang katangkad, I think. Approximately mga ganito. Mga ganyan. So yun, maliliit ang size ng mga ibang series ng Gundam. Lalo na yung Gundam Wing. Ayun, ay size comparison. Makikita nyo, si New Gundam. Ito, Daban to guys, Daban. So ayun. So, try natin i-side. Ayan, medyo fragile kaya dahan-dahan. Yung kanilang shield comparison size, shield. Mas malaki talaga yung shield ng Banshee Norn. Mamaw talaga, mamaw. Ito sakto lang. Yung ulo, kung titignan niyo yung ulo guys, mas malaki yung ulo ni New Gundam. Mas malaki yung ulo niya sa Ang nagpalaki lang ng ulo ng unicorn is tong V-fin niya. Take note, ang ginamit ko ng V-fin dito is yung fix, hindi yung articulated. So siguro ito, hindi ko na siya i-display ng naka-unicorn. Ganyan na siya, Banshee Norn. Or bibili pa ako ng isa pang Banshee, pero yung Banshee lang, yung Miklo siya. So yun, there you have it. My little review for Gundam Unicorn Banshee Norn Final Battle version. Bakit ba siya tinawag na Final Battle version? Kasi po, yung inner frame niya is, kung makikita nyo, is color green. Hindi po siya yung typical na yellow. Ayan, lapit natin. Green po yung kanyang psycho frame. Yung kanyang psycho frame is color green. Hindi po siya, kasi sa huling laban ng unicorn tsaka ng sa final battle kasi, yun nga, green na sila. Pare sila ng unicorn. Close up. Okay, para makita nyo lang guys. Close up. Super solid guys para sa akin. Yung Bandai nito, para ang price range nitong Bandai I think is 6,000 to 5,000. This is only 1,100 pesos sa Shopee. Compare nyo sa Bandai. So yun lang, may mga konting downside. Nung transform ko siya, ang downside nito, heavy shield. Yun lang napansin ko sa kanya. Wala na. Ingat lang kayo dito sa wings niya sa likod. Kasi yung mga connector dito is maninipis.
So ingat lang sa akin, wala namang nasira pa. So yun, diretso display na to sa shelf ko. So ito, ayan, pares maangas, mga RX mobile suit. So kulang ko na lang si Narrative tsaka yung unicorn na yun, si unicorn yun. So thank you guys for watching. See you on my next vlog. This is Shanix.